malaki, ito, ano siya, tawag dito, nakakatakot siya, ito, okay siya. See? Because those people who are in hell have their sense of sight. Mamaya mga kapatid, reconcile natin yan sa isang Bible verse. Okay, next naman. See it Abraham afar off, and Abraham in his bosom. Meron siyang memory. Ay, si Abraham yun ah. Ay, si Lazarus yun ah. Si mga kapatid. So, ibig sabihin, yung mga nasa hell, meron silang active memory. Paano nyo nalamang si Abraham yun? May name tag? No, mga kapatid, hindi. Si Abraham yun kasi natatandaan niya. Right? Now, nasaan siya? Afar off, malayo. Nakita ninyo? Ibig sabihin, mga kapatid, those people who are in hell right now, they have their memory, they have sense of seeing and sense of feeling, mga kapatid. Why? Basahin natin, mga kapatid, ang Mateo chapter 10, verse number 28. Mateo chapter 10, verse number 28. Okay. Sabi dito, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. Alright? So, ang soul pala at ang body nakikill. Do you agree? Sabi ng Bible. Okay. But rather fear him which is able to destroy. Now, look at this, mga kapatid. Both soul and body in hell. So, in hell, there is a body. In hell, there is a body. Now, if in hell, there is a body, hindi yun tulad sa heaven na glorified body, kundi corrupted body. Right? So, soul means yung being ng isang tao, memory, emotions. So, sa hell pala, mga kapatid, may soul, at dahil may soul, may memory at emotions. E paano magsisisi kung walang emotion? Alam niyo ba ang component ng soul, emotion? Search nyo. And body. Something na merong mafe-feel. Kaya totoo yung sabi ng Bible, mga kapatid, that in hell, there are weeping and gnashing of teeth. Right? Alam nyo ibig sabihin ng weeping? Pag sinabing weeping, pagtangis. Pag sinabing pagtangis, extreme sorrow. And that's part of emotion, soul. And ano pa, mga kapatid? Weeping and gnashing of teeth. You know what gnashing means? Pagngangalit, extreme, mga kapatid? Fear. And extreme fear, it's about emotions, feelings, body. See, mga kapatid? Now, people in heaven or in hell have their conscious feelings, right? At yun po ang gustong ipaalam sa atin ng mahal na Panginoon na kasi of course, mga kapatid, let's assume that you are in God's throne. Let's assume that you are in God's place, mga kapatid. And ito example lang to, mga kapatid, no? Pero wala kang conscious feeling. How can you enjoy it? Ano yun, para kang si Casper, papatagos-tagos ka lang, mga kapatid? Walang ganun, mga kapatid, right? But since you have a conscious feeling, di ba? May experience mo yung joy. May experience mo yung relief. May experience mo, mga kapatid, yung gladness. Di ba? Kasi, mga kapatid, may feelings ka. Yung feelings mo yung nagdidictate na masaya. Kasi may naramdaman ka eh. Right? Ay kung wala kang feelings, wala kang satisfaction. Therefore, in heaven and in hell, there is a conscious experience. Of course, in hell, there is pain, right? And comfort, mga kapatid. No? Palakpakan natin si Lord. Ayan. Praise the Lord. Next. This life is lived in one of two places.
heaven or hell. Now, mga kapatid, in the Bible, meron pong dalawang klaseng road. The first road, mga kapatid, is the broad way. And next, mga kapatid, is the narrow way. Ayan. So, basahin natin yon, no? Now, dito nakadetermine kung ang isang tao ay saan siya patungo. Kaya mga kapatid, nasa Panginoon na tayo, tiyakin natin na yung ating landas sa dinadaanan, ang dulo nun ay langit. Amen? Alam nyo mga kapatid, maraming tao gustong mapunta sa langit, not knowingly na iba yung landas na kanilang dinadaanan. Yes, maaaring masasabi nila sa kanilang sarili, ay, nasa Lord ako, may time ako sa Kanya, nagpe-pray ako, but how about your life? Ang life, ang buhay na mayroon ka ngayon ay nakadetermine kung saan ka patungo. Now, ang ibig sabihin nun, kung paano ka mabuhay sa Panginoon. Kung isinasabuhay mo ang Kanyang salita. Look at this, mga kapatid. Mateo chapter 7, verse 13. This is a great verse, mga kapatid, that we have to understand. Verse number 13. Alright, sabi dito mga kapatid. It says, Matthew 7:13, enter ye in at the straight gate. Now, listen closely mga kapatid. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. Let's pause. Now, it says here mga kapatid, una, ang gusto ni Lord, sinabi niya yung intention niya, na gusto niya na dun tayo sa may, saan? Straight gate. Now, when we say straight gate is narrow gate. So, sinabi niya muna na ito yung gusto niyang intention sa atin. Now, sinabi niya mga kapatid na, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go thereat. Sinabi rin niya, mga kapatid, na merong daan o meron pong daanan na malawak patungo, mga kapatid, doon sa kapahamakan, and marami ang patungo doon. So, mga kapatid, it is very clear na karamihan ng mga tao patungo, hindi doon mga kapatid, doon sa daan na sinasabi ng Panginoon, kundi mga kapatid, doon sa kapahamakan. And that's the reality mga kapatid. This is the uncomfortable reality. You know mga kapatid, many people assume they will go to heaven, but mga kapatid, they will end up in hell. Right? And this is alarming. Right? Kasi mga kapatid, pag ang isang tao, meron siyang knowledge na, teka, mali na pala yung direction ko. Hindi mo natutuloy. For example, mga kapatid, meron kang pupuntahan, di ba? Nakita mo na mali na itong landmark, hindi na ito yung lugar. Hindi ka natutuloy, right? Pero mga kapatid, sa atin, sa mga tao, pag nakita nila na mali yung, they are not aware that the life that they are living is what? Is not the path na kung saan dililid sila ng Panginoon. Right? Next verse. Okay. Verse number 14. Ang sabi sa verse number 14, mga kapatid, because straight is the gate and narrow is the way. Diba? Which leadeth unto life, and few there that find it. Now, look at this, mga kapatid. Ito naman, sinabi ng Panginoon, yung makitid na daanan, makitid na pintuan, mga kapatid. So therefore, yung makitid na daanan, ang dulo ng pintuan. Now, you know what door means? Entrance to another place. So pag ang path mo ay listen carefully, nasa narrow, makitid na daanan, ang assurance nun, life. Let me tell you, mga kapatid. But sabi dito, and few there be that find it. Now, sabi ron mga kapatid, ang nakakita lang, nakahanap nun mga kapatid, ang tinutukoy, yung nakahanap ng narrow way.
Alam niyo mga kapatid, ito yung nakakalungkot. Iilan lang yung nakakahanap ng narrow way. I hope mag-sink in sa atin ito mga kapatid. Iilan lang, the Bible can never lie. That's why I want you to be responsible sa inyong kaligtasan. Gusto ko mga kapatid, maging grateful kayo sa tinanggap yung kaligtasan. Right? Kasi isa ka dun sa kakaunti. Isa ka sa kakaunti na ang end nun ay life. Diba? Yung sa Broadway, ang dulo ng gate nun ay destruction. Right? Sa narrow way, mga kapatid, ang dulo nun ay life. Sa Broadway, sa mga malapad na daan, ang dulo nun ay death, maraming pupunta, hindi sila aware. Dito mga kapatid, hindi sila aware kasi nandun sila by choice. Alam nyo mga kapatid, nandun tayo sa may Broadway by birth. Pero dito tayo mga kapatid ngayon sa narrow way by choice. Kaya ang relasyon sa Panginoon, hindi yan by default. Yung pinanganak ka na sa pamilyang Kristiyano, Kristiyano ka na din? Hindi. Kundi nandito ka kasi pinili mo. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise Jesus. So, there is this life is lived in one or two places. Pero lang dalawa tayong pagpipilian, mga kapatid. At nakadetermine yon kung paano ka mabuhay. Pinapagamit ba natin ang ating buhay sa Panginoon? Is our life pleasing to Him? So, mahalaga mga kapatid na ma-motivate tayo na ang buhay natin ay maging isang buhay na handog sa Panginoon. It's not about quantity, it's about quality. Hindi sa pahabaan ng buhay, kundi mga kapatid sa kung nagagawa mo ba yung assignment mo. It's not about the activity, but it's about your assignment. Lahat tayo, ito tinuturo ko sa mga junior youth Lahat kayo may assignment. Lahat tayo may assignment, mga kapatid. At pangit naman, alam niyo yun mga kapatid, tapos na yung time ng instructor mo sa heaven, hindi pa tapos ang iyong assignment or hindi mo pa nagagawa ang iyong assignment. Right? So this topic is not just about evangelism, mga kapatid, but this topic is all about us. If we see the importance of a soul, of course, mga kapatid, it will compel us to share the gospel. And if we see the weight of eternity, we will live responsibly and we will share the gospel. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, mga kapatid. So, relasyon po natin to next Sunday. So, dako na po tayo sa atin pong learning.